Ano ba 'to si Daryl Yap, no? Ito na naman 'tong sugo ng demonyo, no? Kung ano nung pinagsasabi, Ka Joey. Ano Alam bang mo, ano niya? may bago na naman siya, oo. Lahat kayo mga anti-China, babalik kayo sa panahon ng lupang tulay. Kapag tinalikdan ninyo ang China, hindi na kayo magiging anak ng inyong bayan. Hindi na kayo magiging anak ng Diyos dahil mawawalan kayo ng sibilidad. Hindi kayo pwedeng tawaging anak ng tokwa dahil ang anak ng tokwa ay gawa sa China. Papunta pa ng tokwa yun. Alam mo ito si Daryl Yap, no? Kitang-kita mo naman ang kanyang mga sinasabi, no? Ito talaga ay mga sinasakit mo, naka all caps pa, no? Ito talaga ang nakikita mo talaga, possessed talaga siya ng demonyo. Kaya kaya pang apelyido nito, no? Possessed talaga siya ng impyerno. Kitang-kita niyo naman. Mali ka dyan, Daryl Yap, dahil ang paniniwala po namin sa ang tamang anti-China, ang WPS po, ang Bagong Jerusalem, nakatakda na yan, hindi po ito subject for debate. Ito po ay pananampalataya ng aming relihiyon. Ngayon, ikaw naman, Daryl, hindi ka naman namin pinipilit na maging kasapi ng aming relihiyon. Dahil naniniwala naman kami sa freedom of religion. Pero kung magiging anti-China ka, dapat susundin mo at tatalima ka sa tunay na aral ng ang tamang anti-China. Kasi nga, uulitin ko na naman, kami lang po ang tamang anti-China. Correct. That's yun na. Ayan. Sabi ni Daryl Yap, isang kalapastanganan ng maging anti-China sapagkat nakaukit sa banal na kasulatan, bye-bye Miss American Pie. Dapat iwaksi ang mga Amerikano. Alam mo, Ka Joey, mali ang pagkakaintindi dyan ni Daryl Yap. Kasi nga wala siya sa landas ng ang tamang anti-China. Pwede mo bang ipakita ang liriko ng American Pie? Para po maliwanagan po natin ang nawawala sa tunay na landas ng ang tamang anti-China na si Daryl Yap. Kita mo, apelido pa lang niya, no? Yap. Diba? Oo. Ayan. Okay, ipakita po natin para maliwanagan po ang ating nawawalang tupa. Kami naman po sa ang tamang anti-China ay naniniwala po kami. Okay, palakihin po natin ito. Okay? Okay, so American Pie, okay? Actually po, kita mo, puro po ito tungkol sa China, no? Ang American Pie po, ano? Ito na po ay gawa sa China. No, kaya pag sinabi mong bye-bye Miss American Pie, ang tawag po dito ay bye-bye. Lahat ng gawa sa China. Kita mo, kinakalimutan na. Kita mo, anong American. Oo, kita mo may Chevy. Ang Chevy na po ngayon ay gawa sa China. Karamihan na po dyan ay gawa sa China, no? Whiskey, naku, karamihan na rin dyan, no? Pati Bible, kita mo, no, Ka Joey, kita mo, if the Bible tells you so, tinan mo ngayon kung sino po ang nag-iimprenta ng mga Biblia ngayon. Pinakamalaking nag-iimprenta ng mga Biblia. Ang impyerno, ang China. Di ba? Kanina, hindi kasi wala kasi si Daryl Yap kanina, nung nagtanong si Darin 12, na kung saan pinayuhan natin siya na huwag ka nang magbabasa. Dahil nga lahat ng ini-imprenta at nakasulat ay gawang impyernong China. Oo, kita mo, di ba? Kick off your shoes. Di ba karamihan ng sapatos ang gawa? Di ba karamihan ng karamihan ng sapatos gawa ng China. Kaya itong bye-bye Miss American Pie na rin. Ang ibig sabihin talaga nito is bye-bye Chinese products. Yan talaga yan. No? Okay. At least sana naliwanagan si Daryl Yap. Okay. Ayan. Pero merong katanungan dito, punong ministro SAS, si Sunshine Uy. Sabi niya, paano to, Ka Joey? Chinese blood ako, balat, mata, ilong, tenga, lahat Chinese. Ano po gagawin ko? Blood transfusion at plastic surgery? Salamat po. Xie. Ano naman po, no, Sunshine Uy, wala na po tayong magagawa sa nangyari sa inyong buhay. Siguro po ay karma nyo po yan sa inyong nakalaan na past life, Ka Joey, no? Kaya ikaw ay pinanganak bilang isang alagad ng demonyo. At kaya ikaw ay naging ganyan. So ang gagawin mo ngayon, Sunshine Uy, ay kailangan mong magpakabait, kailangan mong tumalima sa ang tamang anti-China para sa susunod mong sa next life mo ay hindi ka na ipapanganak na demonyo. Ganyan talaga yan. Okay? Ayan. Hintayin na lang niya ang susunod na life. Oo, hintayin mo na lang. Karma mo yan. May katanungan to si kung matatandaan nyo kanina, itong si kapatid na
ang pangalan nito, kapatid na John Rodel Tan, sinabi niya, di ba, magpapalit na siya ng apelido niya. At nagpalit na siya ng pangalan niya, siya na ngayon si Understandable. Nako, ha? Ayan. Okay, May kapatid. katanungan ka, di ba, Understandable? Yes po. Gandang gabi po, Miss Rosas, tsaka Propeta Joey. Gusto ko pong maging anti-China, pero ayaw ko pong itapon yung iPhone tsaka tablet sa bahay. Pero may utang naman ang China yung US sa China, di ba? Pwedeng pumagitna ako? Pwede ba yun? Nako. Ano ba klaseng relihiyon to? Relihiyon po kami, hindi po kami 5-6, no? Pwede ba installment? Hindi po pwede yan. Pag ikaw paliwanag ka, Joey. Hindi, alam niyo po, ang tunay na anti-China ay hindi po pwedeng kalakalahati, 1/4. Kailangan buong-buo ang pagka-antay natin dito. Hindi po tayo naniniwala sa tingi-tingi. Okay? So ngayon, kagaya ka ng sinasabi natin kanina, aakitin ka ng impyernong China. Diyan sa iyong mga iPhone, sa iyong mga tablet, mahihirapan kang iwaksiyan. Pero ang tunay na anti-China ay makakamit mo lang kapag itinakwil mo ang lahat ng iyan. Handa ka na ba para gawin yan, kapatid? Daryl, pwede bang pumalib sa'yo? Huwag kayong makinig kay Daryl kasi si Daryl ay ito ay sugo ng impyerno, no? Ano na siya, proud na proud siyang maka-impyerno. Kaya wala na itong pag-asa, itong si Daryl. Wala na itong pag-asa. Huwag kayong makikinig dyan, no? Si Daryl po ang itinalagang kaaway ng ang tunay na anti-China. Ang tamang anti-China. Ang tamang anti-China, yan. Okay. Siya po ang tinalagang kaaway, ayan. Si Atak Goldilocks Branch Manager, ayan. Meron po kayo gustong idagdag at katanungan? Magandang gabi po ulit, ka Joey at punong Ministro Sas. Ano po? Abay, ako po'y nakita ko po dito sa paligid ko, dito po sa Mindanao. Ano po? Yung mga... Sandali lang kapatid na Atak. Paakitin nga ito si Pixie. Sabi niya, hypocrisy yung ginagawa niyo, nag-YouTube kayo. Hypocrisy daw, ka Joey. Hindi po alam ni Pixie na ang YouTube po ay, sandali lang po ako po ay, nag-YouTube daw tayo. Okay. Kaya nga kami nag-YouTube dahil kami po ay ang tamang anti-China. Ano bang nasa utak ni Pixie? Di ba? YouTube is an American online video sharing platform. Pero bula ang propeta pa rin ito, no? Kaya bula ang propeta ang Amerika, katulad ito ni Daryl, no? Si Daryl po ay isang alagad ng demonyo, galing ng impyerno, Diyos mio. Huwag niyo itong paniniwalaan. Okay, ituloy mo lang yung masasabi, no, kapatid na Atak Goldilocks. Ayan. Yun nga po, po. At napansin ko po yung mga farmers po pala natin ay nagsusupply po ng mga saging po at kung ano-ano pong mga prutas po sa China. Ano po? Dapat po ba nating itigil to at hayaan po silang mamatay sa gutom? Ano po? O ano ba dapat natin gawin dyan na punong Ministro Sas? Alam mo, kapatid na Atak, kami po ay uulitin ko, no, Goldilocks, ang WPS, ang Bagong Jerusalem. Ngayon, kailangan ikaw ay huwag mong tatangkilikin ang bagong impyerno, ang China. So, huwag kang makikipag-trade sa demonyo. Masama yan. Hindi ba? Naisusulat ito, no? Naisulat ito matagal na. At ang aral ay, kung ikaw ay mategi, dahil ayaw mong matukso ng impyerno, ng makabagong impyernong China, ikaw ay pagpapalain dahil ikaw ay magmamana ng Bagong Jerusalem, ang WPS. Yes. So, ang iyong kamatayan ay, wala po itong ito po tunay na sakripisyo. Actually, ang question ni Atak, ang question ni Atak tungkol dun sa saging, na na hindi na nakakarating ng China. Kasi alam mo, isa sa mga kabulaanan ng China, ng impyernong China, isa sa mga kabulaanan nila ay sinabi nila na ibinaba nila ang
import ng saging ng Pilipinas. Hindi niya alam na talagang bilang tunay na anti-China, bilang tamang anti-China, gusto natin yun. Na hindi na sila kukuha ng saging sa atin. Paakyatin natin si Bernila Capili. Bernila Capili, akyat. Ministro Sas, pwede pong magsalita? Ka Joey? Wala namang kumikita kayo, kapatid. Ayan, magandang gabi po. Ayan, Bernie Capili, akyat ka. Bilis. Ayan. Akyat ka. O, ayan yung link. Bernie Capili. Punong ministro, ako po'y may trophy dun sa aking makikita mo ang larawan ko. Trophy ko po yan na ako'y anti-China. Paano nangyari yun, kapatid na Achi? Kasi ayan po, Achi, gusto ko nga palitan niya ang Achi na yan. Kasi po, nung nag-pandemya at nagkaroon ng, ako po'y, ang aking mata ay singkit, ako po'y nagpapalit ng birth certificate para akong maging illegitimate child. Parang apelyido ko po, mawala sa tatay ko, maging apelyido ako ng nanay ko, na hindi po taga-China. Ang asawa ko po ay taga Masinloc, Zambales, kaya sabi niya, tuwing pupunta kami doon, mag-shades ka palagi nang hindi ka kuyugin ng mga mangingisda dito sa Masinloc, na malapit po doon ang Scarborough Shoal. Kaya ako po yung naging anti-China. Pero sa pakikinig ko po sa inyo po ng Ministrong Sas, at ka-Joey ng halos 2 oras, ako po yung naging pro-China. Kaya may ginawa lang po akong 10 utos ng ating samahan. Sandali, ano to? May kampo ng demonyo. Bakit may pro-China dito? Pero dahil naniniwala, ano ba to, ka-Joey? Mukhang maligalig ang kaluluwa ni Achi. O sige, ilabas mo yan. Ilabas ko po. At saka hello po sa idol ko si Direk Daryl na gumawa ng Made in Malacanang. Alam ko pong gagawa siya ng sequel na Made in China. Alam mo, ito si Daryl Yap, no? Dapat kay Daryl Yap ay dinadala sa WPS at nilulunod. Ganyan yan. Yes. Pinapaliguan ng tubig ng West Philippine Sea. Ayan, tama po yan talaga. At ito po yung 10 utos kung tatanggapin nyo po. Unang utos po. Sige po. Salamat po. Una po, ibigin po natin ang China ng higit sa lahat. Pangalawa po, huwag sumamba sa hindi made in China. Pangatlo po, ipangilin ang Binondo Day. Pang-apat po, igalang mo ang lahat ng mano po, part 1 hanggang part 7. Oh my God. Number 5. Yes po, Ministrong Sas. Number 5, wag kang si Achi ay karelihiyon ni Daryl Yap. Siya ay tunay na pro-China. Yes. Dati ko pong apelyido yun po yung pinapalitan ko. Naging illegitimate na po ako, wag ko lang yang maging apelyido dati. So ang number 5 po, wag kang papatay ng notification ng Shopee at Lazada. Number 6, ako lang legal white. Number 7, huwag kang magnakaw ng isda sa West Philippine Sea. Ito po, kaunti na lang, 3 na lang. 8, huwag kang magbintang kay Digong Mao at huwag kang magsinungaling kay Xi Jinping. At 10, huwag kang magnasa sa asawa ng Puting. At ang huli po, huwag kang magnasa ng pag-aari sa Scarborough Shoal. Yun po ang aking 10 utos po sa ating kilusan. Alam mo ha, ka-Joey, naliligaw ito ng landas, no? Maligalig ang kaluluwa ni Achi. Alam mo, tama po, kaya gising pa ako, naliligalig. Ako po'y payuhan yun naman. Alam mo alam mo kung bakit hindi ka makatulog, kapatid. Kaya hindi ka makatulog kasi ang iyong kaluluwa ay sumisigaw na ng saklolo. Okay? Dahil ang bedsheet mo ay gawa sa China. Alam mo, yan ang nakakaloka, pati ang mga tela, no? Ang mga tela inaangkat sa China. Kaya yung bedsheet nga ni Achi ay gawa sa China. Ako kasi ang bedsheet ko hindi sa gawa sa China, no? Kasi nga ako yung nagbagong buhay na. Ang bedsheet ko ay actually gawa ito sa Egypt. Egyptian cotton po siya, gawa sa Egypt. Hinabi sa Egypt, kaya po bongga po ang matulog, no? Hindi ako katulad dito ni Achi, ni Ateng na hindi makatulog kasi nga ang kaluluwa niya nagsusumigaw na maligalig. Maligalig. Hindi alam kung saan papunta ang kanyang kaluluwa. Nares po kami ni Achi. Si Achi ay karelihiyon Ministro sa
Yes, Achi. Ano yan, Achi? 800 red gown. Hello po. Sige, go. Ano yung sasabihin mo? Ang aking pong bedsheet ay 800 red gown, kaya hindi po made in China. Nakumot ko po sa Bombay, yung may kasamang kulambo, kaya hindi po made in China. Ano pa po kayang ibang bagay na hindi ako makatulog? Yung mattress mo. Yung mattress mo siguro ay ang made in China. Ang aking, ibig sabihin po, aalisin ko yung mattress at ako'y matutulog ay sa semento? Made in China po. May banig naman po. Oo, kung wala po kayong pera, may banig naman po. Di ba? Or pwede mong bilhin yung memory foam, no? At ito ay gawa sa Sweden. Okay? Ayan. Ay, napakamahal po, Ministro Sas. Tayo po bagay may ayuda dyan. At napakamahal po sa our home noon. Mga 30 mil po siguro yun. 50 mil. Alam mo, no, Joey, no, ang daming reklamo ng mga ito, no? Kung may reklamo po kayo na ayaw yung maging miyembro ng ang tamang anti-China, itigilan nyo po yan, no? Yung pagkalintunukan ninyo, no? Hindi ko po kayo pinipili. Palagi ko po kaya hindi ako nakakatulog kasi ganitong oras po ako nakasubaybay sa mga katulad dito po sa para sa amin. Lagi po kayong madaling araw ay kami po yung nakikinig. Ay, ito nga po, no? Kaya nga dito ay binibigay po natin ang mabuting balita para po hindi na po kayo natutokso na mga katulad ni Daryl Yap. Ako, tignan mo ako. Ano ba pinagsasabi nito? Ay, ito inaakit ni Direk Daryl Yap eh. Ayan, sabi niya, tawagin niyo akong erehe at lapastangan. Ngunit hindi ko isusuko ang bertud ng isang pro-China. Kailangan niyo muna akong pakainin ng spam less salt. Dahil isang bula ang propeta ang mga taga-Masinloc. Hindi sila galit sa China. Yap ang apelido ng mayor doon. Buwahahaha. Alam mo si Daryl Yap, no? Ito po ang tinatawag po natin kabilintunutan. Kabilintunaan. Oo, ano po siya? Wag po kayo makikinig dyan. Dahil si Daryl Yap po ay hindi pa po niya nakikita ang tunay na landas na inyo lamang po mararamdaman sa ang tamang anti-China. Kailangan tayo magpaakyat ng mga anti-China talaga sila, no? Wala ba dito? Parang bigla silang nawala, no? Pasensya na po, Ministro. Sandali lang. Maligalig kaming dalawa ni Achi. Na-convert lang po kami. Anti-China kami dati. Si Mark Lawrence, paakyatin natin. Ayan, Mark Lawrence. Sabi ni Mark Lawrence, WPS ay atin, claim it. Ayan. Actually, yan po ang bertud ng hindi po yan ang utos, no? Kasi po kayo ay naniniwala lang po kayo sa gawa ng tao. Kami po ay relihiyon po kami sa ang tamang anti-China. Sa amin po, ang WPS ay ang bagong Jerusalem. Ito po itinakda. No, ito po itinakda. No, at kami po ang tamang anti-China, kami po ang nakakaintindi nito. Kaya wala po kaming pakialam sa sinasabi ng kahit sino dahil ito po ang aming pananampalataya. Pag hindi ka nananampalataya, katulad na sa aming ang tamang anti-China, pro-China, kagano lang makasimple yun. So, bagong Jerusalem po ang WPS. So, sino ito si Remote Geek, kapatid na Joey? Ministro Sas, may tanong. May question si Remote Geek. Sabi niya, kailan po natin susulatan ang mga isda sa WPS para malaman kung China fish ba sila or Philippine fish? Ayoko po kumain ng galing China. Alam mo, magulo to si Remote Geek, no? Sinabi ko na nga na ang WPS ang bagong Jerusalem. No, ito itinakda. No, kainin niyo lahat diyan dahil nga yan ang itinakda ng bagong Jerusalem. So hindi na po magmamatter kung iyan ay hindi po. Ministro Sas, may tanong po ako diyan sa pangakong lupa. Sa pangakong tubig po. Pangakong tubig. Opo nga pala. Ayan. Bakit po dun sa pelikula, papunta po sa ating pangakong lupa, yung dati, yung Israel, Jerusalem ba yan? Bakit po hinahawi yung tubig left and right? Bakit po dyan sa inyong bagong tubig, binobomba? Paano naman po makakarating dyan? Hindi, kasi nga po, bili kayo ng produkto ng China. So, pag bili kayo ng produkto ng China, lumalakas yung impyerno. So ngayon, mas lalo silang lalakas yung bomba. Kaya nga po kami, kapatid kami ay nananawagan ng complete zero trade with China. Huwag po kayong bumoto ng mga politiko na hindi po sasang-ayon dito dahil peking anti-China sila kung ayaw nila ng complete zero trade with China. Tama ba? Tama ba, kapatid?
Mentras bumibili po kayo at nakikipag-trade kayo sa China, ang pambobomba ng China sa kanilang water cannon ay lalakas din. Oh, ito na naman si Daryl Yap. Diyos ko, doy. Alam mo to si Daryl Yap, ha? Alam mo to, ha? Alam mo, nalulunod na ang kanyang kaluluwa sa bagong Jerusalem na WPS. Ito, mabasahin mo nga yung sinasabi. Ang sabi ni Direk Daryl Yap at talagang handang-handa sa bardagulan itong si Direk Daryl Yap. Subukan yung basahin ang kasulatan mula kay Santa Katy Perry. Sulat ni Santa Katy Perry para sa mga taga Forbes Park. Fireworks. Lahat ng paputok ay mula China, mga mangmang. Alam mo ang unang linya sa fireworks, no? Kunin mo ang liriko ng fireworks ni Katy Perry. Mali na naman ang pagkakaintindi ni kapatid na Daryl Yap. Okay? Mali na naman ang kanyang pagkakaintindi. Alam mo talaga si Daryl Yap, no? Ito talaga yung naliligaw ng landas. Okay? Naliligaw siya ng landas talaga, no? Ang kaluluwa nito ay nalulunod na sa bagong Jerusalem. Oh, ano yan? Attack? Ano yan? Kailangan niya, ayan. Okay, ano ang unang, ano unang linya ng fireworks? Ang unang linya ay, do you ever feel like a plastic bag? Okay, now, sino ang number 1 polluter ng plastic? Ano yan? Sinong bansa yan? China? Oh, kaya kita mo, mali ka talaga, Daryl Yap, di ba? So, ibig sabihin, do you ever feel like the number 1 polluter of plastic? Oh, di ba? Drifting to the wind, wanting to start again. Kita mo, paulit-ulit yung buhay mo, ibig sabihin, nakakarma ka. Daryl Yap, karma ka. So, huwag niyang paniniwalaan si Daryl Yap, no? Huwag ka maniniwala. Okay. Ayan. So, babalik kayo tayo. May gusto itanong? May gusto itanong? Si Atak ba yan? Or... Oo. Si Juan Sardonia. Meron ba kayong gusto itanong? Ayan si Atak. Go, Atak. Ako po, so Juan Sardonia po. Si Juan Sardonia, go. Opo, magandang umaga po ka Joey at punong ministro sa ating relihiyon bago po ako sumanib. No? May katanungan lang po ako, no? May dalawa lang po ito, no? Paano po kung may nakasalubong po akong singkit? Ano po bang una kong gagawin? Tititigan ko po ba siya ng masama? O... Ito na nga ang sinasabi ko, no? Kaya ikaw, kailangan mong pumunta ng WPS at kumuha ka ng tubig doon. Para pag may nakakasalubong kang ganyan, sasabuyan mo lang siya. No? Sasabuyan mo siya ng tubig ng bagong Jerusalem. Ay, ganun po ba? Sa pangalawang tanong ko po kasi, kasalukuyan po kasi ako umorder ng chowpan. Ngayon tumawag po yung cook, nakasalang na daw po kasi yung mga ingredients. Naghihiwa na rin po ng mga sibuyas. Ano po ba ang tama kong gawin dito? I-cancel ko na lang po ba ito? O itapon? Ano po bang... Alam mo, dapat i-cancel mo yan, no? Kung tunay kang tatalima sa ang tamang anti-China. Hindi, ano pa ulit-ulit tayo ka, Joey, no? Dalawa lang ang choice. 0 or 100% anti-China. Wala pong gitna dito, walang gitna. Walang gitna. Ano ka? Pag hindi ka 100% anti-China, di pro-China ka. Ka, Joey, no? Mali. Hindi ba nila alam ang math? Pag pinagkaiba ng 0 at 100%, ito naman. Pagpasensya niyo. Ministro, ano pong gagawin natin ni Kahuan? Ano yan? Ano yan, Achi? Ano pong gagawin namin ni Kahuan? Ang mga, siguro po 80% ng gamit namin sa bahay ay made in China. Itatapon po ba? Ipapamigay? Hindi kayo. Kung kayo po ay nandito kanina, no, ang punong ministro po ay nagtakda na ng tuwing araw ng Lunes. Ang mga gamit na China. Wednesday po yan. Wednesday. Ang mga gamit na pang China ay iyong susunugin. Ayan. Kasi naiintindihan naman ng antamang anti-China, ang simbahan ng anti-China, na mahirap labanan ang impyerno. Kasi talaga mapang-akit yan eh. Kaya, paano po yung posporo namin, ka Joey, ay made in China? Ang alin? Posporo po namin, yung posporo, yung lighter, made in China. Nagamit ka ng kawayan. Bato. Di ba? Bato. Ayun. Achi, kung gusto, may paraan. Kung
Sara, kung ayaw, maraming dahilan. Alam mo, Joey, no, sinasabi ko nga sa kanila, relihiyon po ito. Ang tamang anti-China po, nirerespeto po namin ang iba't ibang relihiyon. Hindi po namin kayo pinipilit na mag-join sa ang tamang anti-China. Pero pag sinabi nung anti-China kayo, isa lamang po ang tamang anti-China. Ito po yung relihiyon namin. Lahat po peke. Okay? Ito lang yon. No? Bakit? Hindi namin kayo pinipilit. No? Hindi namin kayo pinipilit na mag-join ang relihiyon namin. Maraming relihiyon. Okay? Pero pag sinasabi ko kay Joey, pag sinasabi ko anti-China, isa lang yon ang tamang anti-China. Ano ba? Sabi ni Direk, tanging si Moses lamang ang makakasagot sa problema ninyo. Siya ang hahati ng WPS. At si Moses ay pro-China. Meron siyang dalang tablet na made in China. Bulaan! Bulaan! Joey, ano po, at punong ministro sa ASEAN po si Daryl Yap ay talaga pong bulaan. At ano po, ako po magpapasalamat, ako po matutulog na bilang manager po ng Gorgor Deluxe branch, no. Ako po ay mamimigay ng libreng pulburon po. Asahan niyo po 'yan. So doon po sa mga miyembro po ng mga addict po, lumipat na po kayo sa attack at may libreng pulburon po. Salamat po. Maraming salamat, branch manager ng Gorgor Deluxe, iyong libreng papulburon. Ayan. Ma'am, dagdag po kay Juan Sardonia, sinabi kanina. China po ang nag-invento ng math tsaka yung abacus. Ano yan? Ewan ko, hindi naman kayo pinipilit. Understandable. Kaya nga kanina, di ba? Nung binabautismuhan namin si Darin 12, ay pinayuhan na namin siya na huwag siyang magbasa. Pag hindi ka nagbasa, hindi ka rin magmamat. Di ba? Anong pinoproblema mo? Understandable. Huwag ka lang magbasa. Pag hindi ka nagbasa, hindi ka na rin magmamat. Hindi mo na po problemahin yung math, yung abacus, at kung ano-ano pa. Hindi, meron po kaming chant, no? Ang dasal po kasi namin chant, no? Ang i-chant nyo po para po talagang kailangan nyo pa ulit-ulit. I hate China, I hate China, I hate China. Ganun po yan, paulit-ulit po yan. Mga 3 hours. No, ganun po yan, 3 hours, paulit-ulit nyo po yan. Okay? Every day, 3 hours. Okay? Mamili po kayo pa ng oras, no? Pwede po hapon, umaga, tanghali. Paulit-ulit po yan. Sino naman ito si Dina Natuto? Si Dina Natuto, ang tanong niya, Joey po nung Ministro SAS, ako ay uuwi ng Pilipinas at nakabook na po ako sa Air China. Bayad na po. Magpapalit pa ba ako ng airline? Di po refundable. Tulong po. Ay kung talagang ikaw ay magiging tapat na tagasunod ng ang tamang anti-China, hindi mo gagamitin yan. Hindi mo gagamitin. Magpapalit ka ng airline kahit hindi na mare-refund iyong ibinayad mo sa Air China. Kaya nga, alam mo naman, di na natuto, maraming relihiyon dyan. Hindi kita pinipilit na mag-join ng ang tamang anti-China. Pero pag sabihin mong anti-China ka, dapat tatalima ka sa aral at utusan ng ang tamang anti-China. Kami lang talaga ang tamang anti-China. Meron bang iba? Hindi na natuto ay naaakit pa rin doon sa impyernong China. Sinasabi ko nga sa inyo, mapang-akit ang impyernong China sa mga murang bagay, sa mga magagandang bagay. Ayan. Yung mga bagay na nagbibigay ng pera, ayan. Mga produktong galing China, ayan. Inaakit ka. Di na natuto. Kaya dapat talaga malakas ang iyong paninindigan, itakwil mo. Zero transaction with China. Dapat ganun. Ayan. Si Nico Sayosa naman, Joey, maaari po bang ipagpalit ang mga gamit kong made in China sa konting pilak or makipag-barter sa Binondo? Parehas China yon. Made in China at sa Binondo. Parehas China yun. Isa lamang po ang rekomendasyon, ang kautusan ng ang tamang anti-China. Kailangan niyo pong sunugin yan. Hindi niyo po pwedeng pagkakitaan yan. Kailangan pong sunugin yan mga gamit. Tatalikuran. Bakit ba sila binabago ang kautusan, no? Joey, no? Itong mga nakikita ko sa mga nagpapanggap na anti-China, no? Bakit yung binabago ang kautusan ng ang tamang anti-China? Bakit kayo tumatawad? Bakit kayo nagsasabi na pwede, kayo ba ang tamang anti-China? Kami nga yun eh. Naku ito si Nico Sayosa, ayoko makita, Joey, ha?
Ito ting si Nico Soyosa, tingin ko siya humahanap to ng paraan eh. Niloloko tayo ni Nico Soyosa. Sasabihin niya na ipagpapalit niya ang mga gamit at ibabarter niya sa Binondo. Parehas na supportive sa China yan. China products at Binondo. Anong ibabarter mo dyan? Wala kang ibabarter dyan, Nico. Parehas na supportive yan sa China. Niloloko mo kami dito, Nico Soyosa. Alam mo, nakakaloka, no? Ang naalala ko dito kay Nico Soyosa ay si Rafi Tima ng GMA. Oo. Nakakaloka. Ano bang kabulaanan ng ginawa ni Rafi Tima? Punong Ministro Sas. Ay, just good. Alam niyo naman si Rafi Tima, no? Ito ay journalist ng GMA7. Kasama siya sa barko, no? Na napunta dun sa W. Kasi siya sa mga media. Tapos ang ginawa niya, sa kanyang post, ang gamit-gamit pala niya ay, na camera ay, made in China. Tapos proud pa siya. Tapos pinapromote pa niya sa page niya. Tama ba yan? Mali. Hindi yan ang tunay na, hindi yan ang tamang anti-China. Hindi yan Kasi, gawain ng attack. Ano uli ang nasa paniniwala pag bumili ka ng gamit na made in China, pinapalakas mo ang China at lalong lalakas ang pagbubomba ng tubig. Correct. Ministro Sas, nag-aaway na po kami mag-asawa ngayon. Ako day hangal na sumali sa inyo, siya'y pinatutulog ko sa banig. Aayaw. Hiwalayan ko po ba ang aking asawa? Ay, depende po. Depende po yan, no? Wala po kaming kautusan sa paghihiwalay. Archie, ang kailangan niyo po ay himukin po siya na maging kasapi ng ang tamang anti-China. Yun lang ang Bakit daw po patutulugin sa banig ay antigas? Ay, ano po yan, no? Mamili po siya. Ang kaluluwa niya ay malulunod sa Bagong Jerusalem na WPS or matutulog siya sa banig. Ganun lang po yan, no? Salamat po, punong ministro, at sasabihin ko. Ayan. Maraming salamat, Achi. Punong Ministro Sas, merong magandang katanungan si Home Spirit. Ang sabi niya, Madam, Punong Ministro Sas, kung hindi ko po ba sinusuportahan ang pamunuang pulveronic, nagkakasala po ba ako sa attack? Alam niyo po, no, ang pamunuang pulveronic ay, ito po ay maling anti-China. Fake po ito na anti-China. Pinakita na nga namin ni Ka Joey, no? Marami pa, tinan mo yung Iboitis, si EEI, si Martin Araneta, si Michael Ma, si Enrique Rason. Ingat po sila ay kumikita sa impyerno. So, sila po ay fake anti-China. No? Pagkat itong mga ito ay kaibigan ng pamunuang pulveronic. Oo, tapos wala pong ginagawa yung pulveronic. So, bulaang propeta po ito. Hindi po talaga siya totoong anti-China, no? At kaya nga po, no? Naku, ano ba yan? Diyos ko, meron ditong demonyo, no? Sino ba to? Okay. May naman siya. Okay. So, itong pulveronic na ito ay peke po itong anti-China. Ang ginagawa po niya ay kumikita po siya sa demonyo. Mas masahol pa po ito sa demonyo dahil pinagkakakitaan niya ang demonyo, no? So, ang ano po niya is tuso lang po siya, ang pulveronic. Sabi ni Tenten, idodonate ko na sa iyo, Ministro Joey, ang aking maling. Ay, nako, hindi niyo po dapat sa akin ibigay yan. Dapat ibigay niyo po yan sa pro-China na si Daryl Yap. Kay pro-China na Daryl Yap niyo po ibigay ang inyong mga maling. Ayan. Ayan, Bisaya Mi na merong nababalot ng kademonyohan. Ayan. Mukhang sinusubukan ng ating pagiging ang tamang anti-China. Na-challenge ni Bisaya Mi. Ano na Bisaya Mi? Ano ang yung problema sa buhay? Nakamute. Nakamute ka Bisaya Mi. Ayan. Sorry, nakikinig lang po ako trying to follow the teachings. Ayan, makinig ka ng mabuti upang makuha mo ang tamang pamamaraan at ang tamang pananampalataya upang maging tunay na tamang anti-China. Ayan. Kasi uulitin ko po, naniniwala po kami sa freedom of religion. No, kung hindi po kayo sasapi sa aming relihiyon, okay lang po 'yan. Pero pag sasabihin niyo na anti-China kayo, dapat susundin niyo ang kautusan ng ang tamang anti-China. Kasi nga, kami lang ang nag-iisa ang tamang anti-China. Meron po ba? O, nakaregister po kami, no, Joey, nakaregister kami as a religious group. Kami lang yan.
Ayan. Sabi ni Direk, kaya lamang binomba ng tubig ang barko ng Pilipino ay dahil nakita ng China na sumasayaw ng Make Me Water ang mga Coast Guard. Alam mo ito si Daryl Yap, ang kaluluwa nito ay nalulunod na sa bahong masiglok. Alam mo yan, ganyan yan na mga ganyan, nakikita ko na, parang papunta na yan, tapos tinutubuan na ng corals, ganyan. Ayan. Safe naman to si Froilan de la Cruz kasi sabi niya, Joey, meron na rin mga kagamitan dito sa US na galing Vietnam. T-shirt brand, Jackie Vietnam na. Yung Apple Watch ko ngayon, made in Vietnam na. Marami na ngayong made in Vietnam. Kung ganun po, kayo ay safe. Hindi pa rin yan safe, Joey. Dahil hindi naman lahat ng components niyan ay ginawa sa Vietnam. Sa Vietnam. Okay. Oo. Kaya kailangan maging maingat pa rin ng punong ministro. Halimbawa ang textile, no? Ang textile ng mga damit mo ay galing China, ang nag-a-assemble lang ay Vietnam. Yung Apple Watch, karamihan ng... Doon lang tinatahi. Pero doon lang ina-assemble. Doon lang ina-assemble yan. Kailangan pala maging maingat tayo. Kaya nga di ba sinasabi, kaya alam nyo meron, mag-ingat po kayo, no? Kailangan siguraduhin nyo lahat ng component niyan ay gawa sa Vietnam. Di ba? Mula sa sinulid ng damit mo, dapat galing, lahat yan dapat galing ng Vietnam. Pero, nag-i-import po ng sinulid ang Vietnam mula sa China, no? Kaya, ano po yan? Ito na naman Joey, no? It's either 0 or 100%, no? Wala pong gitna. Wala tayong gitna dito. Sabi kasi ni Mark Duterte, Friday night po ngayon, Tagay night, masarap pang tanggal ng amats ang pansit na may sabaw na maraming sahog na gawang singkit. Paano to ngayon? Hindi po kayo matatanggap sa ang tamang China. Kasi po kayo ay ay nalulunod sa putikan ng impyernong China. Again Joey, no, hindi ko po sila pinipilit na maging miyembro ng relihiyon ang tamang anti-China. Pero kung ikaw ay anti-China ka, sinasabi mo anti-China ka, umaaktik ang anti-China ka, iisa lamang po, no, ang tamang anti-China. Kami nga po 'yon. Kami ang relihiyon. Iisa lang to. Meron pa bang iba? Isa lang, kami lang 'yon. Ang tamang anti-China, kaya kailangan sumunod ka sa kautusan. Pag hindi mo sinusunod ang kautusan, peke ka. Fake ka. Sino to si Diego? Tinatanong ni Joey at punong Ministro Sas, ano po pala ang condom na made in China? Meron po bang pamalit sa mga bagay na ito? Unfortunately, ang Durex simula noong 2007, ito ay dating gawa sa UK. Ngunit noong 2007, nilipat na ang paggawa nito sa China. So, yun. Maghanap tayo ng condom na hindi gawang China. Alam nyo, napakadali lang naman yan, no, Jegong Tabak. Ang ating mga ninuno ay may condom din, pero hindi naman ito gawa sa China. Ang kailangan mo lang gawin ay kumatay ka ng kambing or tupa. Actually, mas maganda ang tupa, no? Tapos, baboy. Tapos yung kanyang large intestine, no, or small intestine, depende sa laki ng ari mo, small or large. So, yun ang gagamitin mong condom, no? Parang langgunisa, di ba? Yung langgunisa, di ba binabalot yan ng bituka ng baboy, di ba? O pwede rin bituka ng manok. Depende talaga sa size mo. Kung maliit talaga, bituka ng manok lang yan. Pero kung malaki, ay bituka ng baka, ganyan, di ba? Or kung gusto mo, no, marami namang kung gusto mo talaga malaking-malaki talaga yang sayo, meron naman sa marami namang namamatay every year nasa funeral parlor, bituka ng tao. Ganon. So, para sigurado kang hindi galing ng China ito, yun ang gawin mo, Jegong Tabak. Ayan. Maghanap ka ng bituka at yun ang gamitin mong condom. Ayan. Ayan, nagising na si Nico Soyosa. Naintindihan niya na ang tamang anti-China. Punong Ministro Sas, may tikoy pa po pala ako sa ref. Itinapon ko na po now. Mabuhay ang attack. Ayan. Hindi ako rin, alam mo, no, Joey, wag ka munang pumalakpak. Kasi nabanggit niya ang ref. Saan gawa yung ref mo? Hindi ko sa'yo, saan gawa ang ref mo? Ayan. Saan gawa ang ref mo, Nico Soyosa? Ayan.
Sabi ni Genesis, Ka Joey, punong ministro Sas, mawalang galang na, kasi ako ay may DNA result na 3% China ethnicity. Kailangan ko ba itong palitan o ipabago sa ancestry result bago ako matanggap ninyo? Ano po yan? Bawi na lang po tayo sa next life. Ayan. Kasi karma nyo po yan. Karma nyo po yan. Kung kayo po ay magiging magagawa dyan. O kung kayo magiging miyembro ng ang tamang anti-China at susundin nyo po lahat ng kautusan, sa next life po, 0% na ang Correct. Ang ancestry nyo ng China. Ayan. Malaki po, sabi ni ASNR, malaki po ang aking suliranin din sa aking tahanan sa kadahilang ang aking kabuuang kabahayan ay nababalot ng mga produkto mula sa China. Ayan. I-follow nyo po ang cleansing recommendation ng punong ministro tuwing Wednesday. Magsunog po kayo ng mga kagamitan na galing ng China. Ayan. At every Monday po, kailangan nyo pong tanggalin ng pako isa-isa ang inyong bahay. Okay. Ano ba ito si Daryl Yap, no? Ito na naman itong sugo ng demonyo, no? Kung ano nung pinagsasabi, Ka Joey? Ano ba ang tanong niya? May bago naman siya, Lahat kayo mga anti-China, babalik kayo sa panahon ng lupang tulay. Kapag tinalikdan ninyo ang China, hindi na kayo magiging anak ng inyong bayan. Hindi na kayo magiging anak ng Diyos dahil mawawalan kayo ng sibilidad. Hindi kayo pwedeng tawaging anak ng tokwa dahil ang anak ng tokwa ay gawa sa China. Papunta pa ng tokwa yun. Alam mo ito si Daryl Yap, no? Kitang-kita mo naman ang kanyang mga sinasabi. No? Ito talaga ay mga sinasakit, naka all caps pa, no? Ito talaga, nakikita mo talaga, possessed talaga siya ng demonyo. Kaya pang apelido nito, no? Possessed talaga siya ng impyerno. Kitang-kita nyo naman. Mali ka dyan, Daryl Yap, dahil ang paniniwala po namin sa ang tamang anti-China, ang WPS po, ang Bagong Jerusalem, nakatakda na yan, hindi po ito subject for debate. Ito po ay pananampalataya ng aming relihiyon. Ngayon, ikaw naman, Daryl Yap, hindi ka naman namin pinipilit na maging kasapi ng aming relihiyon. Dahil naniniwala naman kami sa freedom of religion. Pero kung magiging anti-China ka, dapat susundin mo at tatalima ka sa tunay na aral ng ang tamang anti-China. Kasi nga, uulitin ko na naman, kami lang po ang tamang anti-China. Correct. That's yun na. Ayan. Ayan, si Tatay Amik na intindihan na niya, maraming paraan ng demonyo upang pasukin at linglangin ang mananampalataya ng atak. Correct. Ayan, si Daryl Yap. Demonyo. Correct. Nililing lang tayo niyan. Nililingnan lang tayo niyan ni Daryl Yap. Ay, si Pixie. Si Pixie tumatawad. Ito yung uri ng anti-China na tumatawad. At ito ay maling anti-China. 1:27 a.m. Sabi, Asa 1:27. 1:27 a.m. Pixie. Ang dami comment, Wait. Bakit karamihan na pumapasok na made in China nagbabayad ba ng duties and tax? Hindi nyo kasalanan kung bumili kayo ng galing China. Karamihan galing contraband at smuggle. Piloso lang tong dalawa. Nakita nyo na, isa po itong uri ng maling anti-China. Ito pag smuggle o contraband ba, hindi mo ba pinayaman yung China? Kung ini-smuggle. Siyempre, nagbayad doon sa China yung smuggle, di ba? Binili mo lang. Di ba? Ngayon, kaya sila nagsasmuggle lang produkto mula sa impyerno kasi binibili mo naman. Kasalanan mo pa rin. Di ba? Ito si Pixie, no? Alam mo, Pixie, hindi ako nanimiloso po, no? Kami po ang tamang anti-China. Relihiyon po ito. Bakit ka ba nakikipagdebate kung ano ang paniniwala namin? Di ba? Yan ang paniniwala mo. Pero pag sinasabi mong ganyan ka, hindi ka anti-China. Maling anti-China yan. Dahil isa lang po, ang tamang anti-China. Kami nga yun di ba? Ikaw ba ang tamang anti-China? Hindi. Kami. Simple. Di ba? Ikaw ay tanong. Mali ang iniisip ni Pixie dahil ang pagbabayad ng duties at ng ang lugi dyan ay ang Pilipinas. Pero kumita pa rin ang China. So smuggled o hindi smuggled, magbayad ng tax and duties o hindi, basta galing yan sa China, hindi dapat susuportahan. Ayon sa tamang anti-China. Okay? Naintindihan po ba, Pixie? May bayad ang tax and duties o hindi bayad ang tax and duties, basta galing sa China, hindi po papwede at nararapat sa ang tamang anti-China. Tumatawa din, no? Diba? 0 or 100%. Diba? Hindi ba?
Oo, si Pixie hindi niya naintindihan eh. Hindi naintindihan ni Pixie eh. Sabi ni Miguel Teves. Ano ba to? May mga guest pala tayo pero hindi nagsasalita. Ang bastos naman natin. Oo nga. Ayan. Si Juan Sardonia, meron ko ba gustong i-share? Wala pa naman po. Nakikinig lang po ako sa mga utos ni punong ministro at sa inyo, Ka Joey. Nandito lang po ako sa tabi. Di ba? Naliliwanagan po kasi ako, sa kasalukuyan po kasi akong gutom. Yung tanong ko po kanina kasing chow pan, hindi ko na po na-order. At kasalukuyan po akong nagtutubig na lang. At makikinig na lang po ako sa tabi. Tama. Ayan. Tama. Itatwa, lahat ng tukso, lahat ng may kinalaman sa China ay wag mong gagawin. Oo, wag ka makikipag-trade sa China, wag mong bibili ng produkto, wag ka magbenta ng produkto sa China. Yan po kasi ang turo, no? Ito ang kautusan sa ang tamang anti-China. Ngayon, pag hindi niyo sinusunod, ang tamang anti-China, hindi kayo anti-China, ganun lang po ang pananampalataya namin. Bakit pa kayo nakikialam? Diba? It's either hindi kayo nananampalataya sa ang tamang anti-China o hindi. Ganun lang yan. Bakit hindi natin ito dapat pagdebatihan, no? Dahil ito po ay relihiyon, pananampalataya. Okay, ano to si Max Susara? Sabi ni Max Susara, Miss Joey, double P ako nung nakaraang Chinese New Year. Di ba ako matanggap ng attack? Actually, kunin mo lang yung double pay. Kasi bawas yun sa kita ng China. Diba? Bawas yun sa kita na. So kunin mo lang po yung ibabayad sa yung double pay dahil pabor sa iyo yon. Bawas yon sa pera ng China. Pero dapat may kondisyon ito ay huwag ka nang magtrabaho doon sa kumpanya kung ito ay Chinese company. Ayan. Kung yan ay Chinese company, ay dapat tanggapin mo lang yung double pay pero dapat mag-resign ka na. Ayan, ganun po Max Susara. Kayo ikaw po nung Ministrong SAS, meron ka bang suggestion para kay Max Susara? Ano naman po ito, nagkataon lamang, no? Double pay ka noong Chinese New Year. No, ito na nga ang sinasabi ko, no, Ka Joey, no? Sino ba kasi ang nagdeklara na holiday ang Chinese New Year sa Pilipinas, sa paraisong Pilipinas? Mali yan. No, ang dapat yung mga tunay na anti-China, no? Kami no, isa ito sa mga aming aral, Ka Joey, dito sa ang tamang anti-China. Dapat tanggalin ng Pilipinas na holiday ang Chinese New Year. Dapat hindi natin ito pinagdiriwang. Bakit natin ito pinagdiriwang sa bagong paraisong Pilipinas? Diba? Dapat ito ay ordinaryong araw lamang sa ating bansa. Hindi po ito kasalanan ni ito ay kasalanan ng ating peking anti-China na gobyerno. Diba? Diba, ito po ang aral, kautusan, hindi po ito subject for debate, dahil ito po yung pananampalataya. Ang Chinese New Year po dapat hindi na ito holiday, dahil ito po ay pagdiriwang ng impyerno. No? Ang China po kasi ang panibagong impyerno. Ayan. Okay. Ano naliwanagan? Ito naman si Kuya, Bisaya ka, anong gusto mong sabihin? Punong Ministro, paano po yung pag napadaan po sa, pwede po bang pumunta sa Chinatown or bawal na po? Anong gagawin mo doon? Bakit ka pupunta ng purgatorio? Isang paa mo nun, papunta ng impyerno. Bakit ka pupunta doon? Ay, okay. Ako naman ay, ito lang naman ay kung ikaw ay nasa ang tamang anti-China. Kung pwedeng anti-China ka, okay lang. Okay po. Ayan. Si Roberto Bello, sabi niya, anong masasabi niyo sa plano ng China na i-water cannon daw ang buong Pilipinas? Para maibsan ang El Nino at pababain ang heat index sa bansa. Out of goodwill ba ito o may vested interest sila? Alam mo si Roberto Bello, no, hindi natin alam kung anong gusto niyang ipahiwatig sa atin, no? Ang masasabi po namin dito, Roberto Bello, ay kailangan mong tumalima sa ang tamang anti-China. Bakit ka magpapabomba ng tubig? Bakit mo papabombahan ang buong Pilipinas? Eh di, ang paraiso. Tayo po kasing itinak ng paraiso. Ang makabagong paraiso Pilipinas, tapos gusto mo magpabomba sa impyerno. Hindi tayo dapat papayag. No? Bakit ka ba nagtatanong kung anong interest ng China? Ang China po ang makabagong impyerno. Lahat po ng ginagawa ng China, ito po yung gawa ng impyerno. Kayo bibili ng produkto, mag-trade. Wala. Kailangan talaga zero. X, ganyan.
Ganun kasimple. So at the onset, Roberto Bello, kahit anong offer ng China, no, X. X talaga. Ayan. Wag na wag papayag. Ayan. Oh. Bakit kasi binabago nila ang ang pananampalataya ng ang tamang anti-China, no? Talaga mga peking anti-China eh. O, Bawal na rin pala bawal na rin pala magtrabaho sa bawal po magtrabaho sa Chinese company. Kasi nga po, yung unang-una nga po ang tinuro ng ating punong ministrong SAS, kapag ka po ikaw ay nagko-contribute sa ekonomiya ng China, ay pinapalakas mo sila. At kung pinapalakas mo sila, lalo mong pinapalakas ang kanilang pag-water cannon sa paraisong Pilipinas. At lalong lalakas sila doon sa West Philippine Sea. So hindi po yan po pwedeng mangyari. Kaya dapat wala na pong magtatrabaho sa Chinese company. May tanong po ako, no, Kasas at ka Joey, no? Kasi nakikita ko lagi sa TV yung isang parang nagpapahiwatig na ito isa talaga siyang kasama ng ang tamang anti-China, si Commodore. Nagsabi daw po kasi siya na hindi daw po natin sila bubugahan din yung mga China. Ano pong masasabi natin dito? Ito na nga ba ang sinasabi ko, no? Ano ba ang ginagawa sa demonyo? Sinisilaban? Oo, di ba? Nilalabanan ang demonyo. Nilalabanan, Nilalabanan yan. So, ito ay kailangan makapagtuos ka sa demonyo. Okay? So, pag ikaw ay binugahan ng tubig ng demonyo, bugahan mo rin ang demonyo ng tubig para hindi ka magpapatalo. Diba? Hindi ka magpapatalo.